Ayun, so, um, turo ko yung ano, yung macro time, 'yan. Tapos yung market structure, yung paggamit ng IFBG, ng FBG, ng order blocks. Tapos yung liquidity sweep, kung papaano siya nagwo-work, 'no. So, unahin natin yung macro time. So, macro time, under siya nung concept ng ICT na yung macro time nangyayari daw during kill zone. So, merong tatlong kill zone area na pinakamadalas na nakikitaan natin sa market o the entire day. So, repeatable naman siya. So, number one kill zone area natin is from 2 p.m. Dito sa Philippines siya na. From 2 p.m. up to 5 p.m. ng Philippines. Pero kung tatanungin kung ano yung pinaka-exact ano niya, 2 a.m. NY o 2 a.m. EST up to 5 a.m. EST. So, yun yung talagang sinusunod na time natin doon. Ayan. So, lagyan ko na lang siya ng ano. Ang name nito is London Kill Zone. Ayan. So, sa London Kill Zone, according to Michael Huddleston, yung proponent ng ICT strategy, no, sabi niya, during this time, kada isang oras, meron kang opportunity to enter or take a trades. So, ano yung opportunity na yon? At ilang minuto ba o gaano katagal yung opportunity? So, mostly, nangyayari siya within bago maglipat, 10 minutes bago yung, ano, yung open ng panibagong time. Tapos, 10 minutes after. So, ibig sabihin, nung 10 minutes, 10 minutes, kung tayo ay 2, no, from 150 up to 210. So, yan yung 20 minutes time frame na sinasabi natin. Tapos, in between that, meron siyang, meron din sa kalagitnaan nung, ano, nung kada oras na opportunity to enter or take a trade. So, 20 minutes na naman yon. Kaya lang, from dun sa naunang 20 minutes cycle, merong 10 minutes na gap. So, ibig sabihin, kung 2:10 tayo nag-stop, magkakaroon tayo ng another opportunity pagka nag-220. So, 220. Tapos, lagyan lang natin. Mark out ko lang lahat ng mga area kung saan pwedeng ano. So, since 20 minutes yun, 220 to 240. Tapos, again, may 10 minutes gap. So, magiging 250 to 310. Tapos, may 10 minutes gap ulit. So, 320. Ayan, 320 to 340. Di naman nagre-reply to si Dr. Jackie. Tapos, ayan, may 10 minutes gap ulit. 350 to 350 to 410. Then, until umabot siya ng hanggang dun sa may 5 p.m. natin or 5 a.m. EST. Yan, 420 to 440.
Tapos, we have, yung last natin ay 450 to 510. So, ito yung mga macro time na sinasabi natin. So, sabi sa ICT o sabi ni ICT, during these macro times kasi, may nangyayaring movements. Hindi lang siya yung consolidation. Mostly, ang nangyayari sa macro times is nagkakaroon ng liquidity sweep, pinabalikan yung IFBG o FBG, pinabalikan yung OB. So, yung mga ganun yung nangyayari. So, nagpo-form ng higher high, higher low, nagkakaroon ng break of structure or market structure shift. So, yun yung mga ano. So, pag sinabi nating market structure, yun yung kung uptrend or downtrend siya. So, ibig sabihin, nagpo-form. Kung uptrend siya, nagpo-form ng higher high, higher low. Kapag ka downtrend is lower high, lower low, yun yung mga napo-form. Pag sinabi naman nating liquidity sweep is binalikan niya yung liquidity ng above a key level, pero nag-continue siya dun sa pinaka dominant trend. So, isa-isahin natin. Una, simulan natin dito sa may around 150. Ayan. No, nakita naman natin na nag-form na ito ng low. So, lagyan natin ng low, ng high and then low. Ito yung high. Tapos, ito yung na-form na another low. So, clear na merong nangyaring formation of structure. So, nagkaroon siya ng high, low. So, ang in-expect natin, mag-clear siya ng liquidity. Alin yung pinaka-recent structure na break niya? Possible na break po niya. Ito. Recent structure. Ng 500 B Ayan. So, recently, binasag niya. So, ang in-expect naman natin ngayon is may babalikan siyang key levels. So, ano yung mga key levels? Number 1, merong latest FBG na na-form. Dalawang FBG to. Ito, tapos meron din dito sa may taas. So, dalawa siyang FBG. Di ba si FBG is a 3 candle formation na nag-iiwan ng gap. So, lagyan natin ng name as FBG. So, ayan siya. So, sure tayo na possible balikan. Tapos, another confirmation natin. Ito, number 1 confirmation na natin to. Number 2 confirmation natin, which is talagang high probability, is yung nagkaroon ng FVG. Itong confirmation natin ng order blocks is just another confirmation. So, hindi magiging high probability yung order blocks natin if wala siyang na-form na FBG. So, makikita ninyo, dalawa yung na-form na FBG sa kanya. Meron dito. Yan. FBG din dito. So, dalawa yung FBG na na-form. Kaya sure tayo na babalikan yon. So, yung pinaka FBG na na i-respect niya or talagang isi-sweep niya is yung pinakauna kasi yun yung pinakamalapit sa may order blocks. So, if I'm going to enter here, dito yung pinaka-entry ko. Tapos, stop loss ko hanggang dun lang sa pinakataas. Ayan, or lagpasan nyo lang ng konti. Then, since ito ay a London session, pwede tayong mag-target ng 1:3 risk-reward ratio.
possible mag-target tayo ng 1 to 3. Kasi nga, ayan, sample natin, 1 to 3 natin. So, if hindi mangyari na tamaan ka agad yun, ayan, in the later time naman, tatamaan pa rin yung area. So, if ever, halimbawa, ito ay top tier yung gamit ko na account. So, halimbawa, lagyan natin ng entry. Tapos, naka-sell. Ayan. So, sample, nag-entry ako doon sa area na yon. Tapos, SL ay eto. Kahit saan. Pwede nga yung pinaka-tuktok nung swing high. Tapos, 1 to 3. Pwedeng 1 to 2 pwedeng 1 to 3 po yung maging entry. So, ibig sabihin, magre-release ako sa kanya ng $28.8, no? Then, ang possible naman na makuha ko as reward is $86.4. So, again, nag-risk tayo ng $28.8, pero 3 times naman nun yung possible makuha natin once na tama o maganda, ayos yung pagkaka-trade natin. So, again, under siya o during tayo nag-enter, macro time. Hindi tayo nag-enter ng yung dun sa 10 minutes na na hindi macro time kasi hindi siya high probability. Tapos according kasi kay ICT, yung 10 minutes na gap between the macro times is consolidating. Lagi halos na consolidating gaya nito. Nagko-consolidate lang siya. Pabalik-balik lang siya sa area na to. Next. So, alisin ko lang to. So, sure tayo na talagang tatama doon. Next natin is yung around 220 to 240. 220 to 240, ayan. Pwede namang balikan din talaga siya ulit. So, mamark lang natin yung pinaka FBG dito sa dulo. Ayan. Tapos, etong order blocks natin. Kasi sure tayo na babalik na rin siya doon. Pwede nga ang minark natin dito ay ito. Pwedeng ganito ang minark natin ha. Tapos ang FBG niya ay ito. So, meron ditong maliit na FBG. So, sure tayo na babalikan yung area. Kaya lang kasi, pagkadating kasi sa confirmation kung papasok na ba tayo, mag-entry tayo, meron pa rin tayong susundin. So, parang pagka nakita natin na binalikan yung mga key levels na yan, hindi mo kagad papasukan o hindi ka kagad magte-trade sa kanya. Gusto mo munang makita kung ire-respect ba niya yung area or babasagin niya. I-break niya yung structure. Gaya nito. So, around 220, binalikan itong area na to. Ayan, di ba ito yung OB na na-form natin. Tapos under ng OB na yan, meron ditong FBG na na-form, maliit lang din. Binalikan siya. Pero ang nangyari, hindi ni-respect yung mga areas na yan. Binasag siya. So, hindi tayo mag-enter. Kasi kung mag-enter tayo dyan, mapi-fake out ka. Malulos ka, kumbaga. Tapos, we wanted din naman na ma-minimize yung ating mga losses. Kaya, gumagamit sila ng Fibonacci retracement tool para malaman kung saan ba dapat babalik yung saan ba best na mag-enter. So, sample yan. Yung OTE na sinasabi nila.
Tapos ngayon, dahil nagka-form tayo ng panibagong low, ayan, pwede nating i-trace back doon. So, according naman sa Fibonacci retracement tool, under pa rin to ni ICT, ang pinaka-best daw na area, if ever, pinaka-best na area na possible balikan is etong area na to. Now, between the 0.68 up to 0.786. Yan yung pinaka-best o golden zone na sinasabi ni Michael Huddleston. So, pagka nakita natin daw na ganito yung nangyari sa market, binalikan niya yan, malaki yung chances din natin. So, another confluence na naman natin yan pagka nag-enter tayo. Ayan. So, meron kang confluence na nasa OTE area siya. Optimum trading execution. So, yan. Tapos, again, binalikan na naman yung FBG dito. Tapos, yung OB. So, ang antay natin is magkaroon ng candle rejection. Ibig sabihin, hindi niya binasag yung area. Na nagkaroon lang ng wick, nagtap lang dun sa area. Tapos, pwede tayong mag-enter na naman. So, again, nasa around 320 to 340 tayo nag-enter uli ng trade. Tapos, ang entry ko na naman po ay dun sa may FBG. Never sa OB. Sa FBG yung pinakamaganda. Kasi si OB is, lang siya, parang dagdag confluence lang or confirmation lang sa atin. Pero yung FBG kasi, once nag-form yan, tapos merong nabuo rin na FVG, na OB rather. No, so ibig sabihin high probability setup po yung mangyayaring trades mo. So yan. So assuming ganyan yung nangyari, so lagyan natin ng entry. Sample, yan yung entry ko, SL ko doon, TP ko ay dito. Ayan. Ganun ulit. Ayan. So 86.4 pa rin. So, kung pag-add mo yung dalawa, meron ka ng total of 172 na tubo sa isang araw pa lang na trade yan. And, hindi siya yung matagal na nag-antay ka kasi within minutes, na tapos mo yung trade, nakapag-close ka. Ang goal naman ng mga prop firms is basta hindi yung trade mo ay hindi pang 1 minuto lang o 2 minuto lang. Kailangan mga more than 2 minutes. So sa case natin, kung nakapasok tayo dito sa may around dito, yan, 2:27, makalabas tayo ng around 3:04. No, kalahating oras na nag-trade ka, pero okay na rin. So, 2 trades yung ginawa mo, okay pa rin. Pero merong mga firms na hindi allowed yung 2 entry na naka-open. May limit. Gaya nitong si Top Tier. Max na niya na limit is 0.15 sa gold o sa mga metals. So, hindi na pwedeng lumagpas ba dun sa 0.15 na entry. Kasi 0.15 entry ko na unang trade. Aalis tayo. Ang tagal mo naman dyan. So, ganun. Tapos, burahin ko lang ulit to. Next. Ayan, pwede na namang mag-enter dito sa area ng 250 hanggang 310. Same na naman ng concept. Kasi dire-diretso pa rin yung niya, yung structure. See, dito nagbasag siya ng structure. So, downtrend pa rin, clear downtrend pa rin yung dominant natin dito, structure. So, clear downtrend pa rin. So, ngayon naman, nakikita natin dito sa around 306. Ayan, nagkakaroon ng consolidation.
So, mark out lang natin yung pinakadulo nung wick, candle wick nung 306. Nakita ninyo, hindi niya binasag. Tapos, around nung time ng, ng 310 up to 320, vacant siya. Ayan. So, ibig sabihin, hindi tayo magta-trade niyan. Pero 320 to 340, makakapag-trade tayo. Pansinin ninyo na ito, nagkaroon naman siya ng tinatawag nating displacement. Ito yung pinaka-latest na, candle high. No. Latest swing high, micro swing high sa 1-minute chart. Pero binasag siya. Ayan, so nagkaroon ng market structure shift. Yung tawagan. Kaya sinabing market structure shift. From downtrend, biglang nag-uptrend. Tapos kaya sinabi nating binasag kasi itong candlestick na to, talagang dinaanan niya to ng isang buo. Yung area na yan. So, may na-form na number 1 FBG. Ayan, number 1 FBG yung na-form. Number 2, meron ding na OB. Ito, order blocks. Ayusin lang natin yung sa FBG. Ayan. So again, hindi tayo pumapasok sa OB. Pumapasok tayo sa order blocks. So ang antayin natin is around 320. Ayan, around 320, babalikan yung area na to. So yun nga, around 320, binalikan uli yung area. 320, 321, binalikan yung area. So pwede tayong mag-enter ng trade. Ayan, stop loss dun sa baba lang nung previous low. Week ng previous low. Tapos target natin 1:3 ulit na trade. 1:2 or 1:3, depende sa atin kung gaano po tayo kaano. So, yan yung mga area na pwedeng balikan. So, if mag-entry tayo, limbawa, nag-entry ako. Yan. Ayan. Sabay na ako ha. Tapos, ang TPI, dito, tingnan natin kung magkano yung magiging niya, price. Kita nyo naman, sa trade ko na to, ayan, 36.40 yung 0.60 yung aking risk. Pero if mag-boom yung aking trade, ang magiging take profit ko is 112.50. So nakapag-close ka nung isang trade kanina, plus ito, yun yung isa 86.40 plus ito 112.80, meron ka ng 201 sa isang lang. Sa isang trade mo lang ng session ng London. So, yun yung kinaganda niya. Next. During the time ng ng 320, burahin ko lang ulit to. During the time ng 320 to 340, nagkaroon na naman siya ng mga key levels. Number 1, may FVG na na-form. Ayan, number 1 FVG na na-form. Number 2, may order blocks. Again, sabi nga natin kanina, hindi natin tinuturing as valid yung order block pagka wala siyang FVG. Walang FVG na na-form malapit sa kanya. Since merong FVG na na-form malapit sa kanya, we can consider this order block.
So, ito naman yung FBG natin. Hindi po tayo mag-enter sa kanya ng trade kahit anong mangyari pagka between siya doon sa hindi siya under ng macro time natin. So, since nangyari yung pumasok yung price natin dun sa may 341 up to 349, so never tayong mag-enter ng trade kahit na pumasok po siya dun sa key levels natin. Kasi possible, ano lang yon, manipulation lang. Tapos, ayan, so ready tayo ng trade around 350 to 410. Tapos may kita naman ninyo around 357, 355 nag-top in sa may order sa may FBG natin. So pwede tayong pumasok diyan ng buy. Pwede tayong mag-buy diyan. Ang SL natin dito sa baba ng order blocks. Hindi sa FBG, sa baba ng order blocks. Yan. Or if mag-aantay ka pa, no, kasi gusto naman natin na may confirmation tayo, yung makaiwas tayo sa error, no, mag-antay ka lang kung magka-candle body close ba siya dun sa may FBG natin o weak lang talaga. Ayan, so nakita natin, observe lang, hindi pa naman kasi tapos yung time. Yan, 356, nasa loob pa rin ng FBG. So, hinay-hinay ka muna kasi yung candle niya is pababa pa rin yun. Tapos 357, ayan, from dun sa FBG, tumama siya dun sa may, order blocks. Pero, weak lang, candle body. Candle body nasa loob ng FBG. So, yan, meron na tayong confirmation na talagang valid yung entry natin. So, pwede ka nang pumasok dito. Kahit hindi dito, kahit sa candle body close na nung FBG, nung candle na nag-close o nag-top dun sa may FBG natin at sa order blocks. Ayan. Tapos, target ka uli ng 1 to 3. Ayan. So, kung enter ka ng trade dito, sample natin, enter ako ng trade. And buy trades. Ayan, 0.15. Ayan yung magiging natin ng trade. Kung ikaw ay mag-enter ng trade dito, ang magiging stop loss mo is nagkakalaga ng mga 32. Yan, 32.7. Pero pagka tama naman yung iyong basa, no, ang magiging TP mo is 101.40. So, 3 times nung ating risk, yung reward na matatanggap mo. So, ibig sabihin, within 3 trades na magkakasunod, no, makakikita ka na kagad ng 300. Yun naman yung equivalent niya rito. So, yun lang. Repeatable itong scenario ng macro times. Same din siya dun sa sa may sa may London session, which is around sa New York session rather, which is around 8 to 11:30. 8 a.m. NY to 11 a.m. NY. So same lang siya ng ng macro times. 10 minutes before yung time, halimbawa 8, so 7:50 to 8:10 yung maging macro time. Tapos meron din sa loob 8:20 to 8:40, tapos 8:50 to 9:10, ganun. So paulit-ulit lang yon. Then every day meron kang makikita na market movement within those macro time. So pwede kang ng setup. It's up to us na lang. Yung daily bias pwede mo namang isabay dito. Pero if
hindi ka naman yung holder ng ano, ng trades within ilang oras, ganyan. So, puwedeng kahit wala ng daily bias, lagay ka na lang nitong VWAP, just for daily bias na lang din. So, yun lang po.